بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunay na ang lahat ng pasasalamat, lahat ng papuri ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Siya lamang ang ating sinasamba at sa Kanya lamang tayo humihingi ng tulong. Ang ating Panginoon na maawain at mahabagin. Nawa ang kapayapaan, pangangalaga at ang kabutihan ay laging igawad ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya at sa lahat ng sumusunod sa tuwid na gabay hanggang sa huling araw. Mga minamahal na kapatid sa Islam at sa ating pong mga panauhin at bisita ngayong gabi na to, ito pong gabi na to ay sabihin natin na mapagpala na ipinagkaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng binanggit ko kanina, nawa lagi tayong pagsamasamahin sa kabutihan, hindi lang dito sa mundong ito at inshallah maging sa kabilang buhay kasama ng ating mahal na propeta na si Muhammad alayhi salatu wassalam. Ngayong gabi po, mga minamahal na kapatid sa Islam at sa ating mga panauhin ay pinaunlakan po tayo ng ating kapatid mula sa Al-Khubar Islamic Center, si Brother Dawood David, na dati pong Kristiyano, isang balik Islam na yumakap sa relihiyong ito noong taong 1900 at
noong 1989 po sa Buraida. At ngayon po isa sa mga haligi ng mga Muslim na nagbibigay ng katuruan o ng da'wa dito sa Eastern Province at sa Buraida, maging sa Pilipinas po. So actually po wala kaming ihinanda na particular na paksa na tatalakayin ngayong gabi. Kaya lang inshallah po ay magbibigay tayo ng mga katanungan o yung mga panauhin natin, at inshallah ay magbibigay ng kasagutan yung ating kapatid na si Brother Dawood. Especially po dun sa mga pangunahing katuruan na may kinalaman sa pagitan ng mga Muslim at ng mga Kristiyano. So sabihin natin na parang comparative religion, sapagkat marami sa mga Pilipino po na hindi naman talaga nakakaunawa ng ganun kalalim pagdating sa pananampalataya o sa relihiyon. So marahil marami sa mga tao na ipinanganak halimbawa na Muslim o na Kristiyano, pero kung tatanungin natin sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa kanilang pananampalataya, karamihan ay walang nalalaman. So ngayong gabi po ay magbibigay tayo ng inshallah malawakan at detalyadong mga kasagutan dun sa mga pangunahing itinatanong at sa mga pangunahing paksa na pinag-uusapan palagi sa pagitan nitong dalawang relihiyon na to. At hiniling po namin dun sa ating mga kapatid, lalo na yung mga bago o dun sa mga panauhin natin, kung meron po kayong gustong itanong o kaya ay paksa na gusto nating talakayin ngayong gabi, may kinalaman sa relihiyong Kristyanismo at sa mga katuruan nito, ay atin pong tatalakayin ngayong gabi. Kung wala kayong ibibigay na tanong, maaaring kami po yung magbibigay ng paksa na tatalakayin. So bago po tayo magsimula ay magtatanong muna kami, baka may gusto po kayong bagay na talakayin. Anything o anumang paksa na gusto nyo talakayin sa relihiyong Kristyanismo o sa Islam ay amin pong pauunlakan sa kapahintulutan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. May mga gusto po bang magtanong o magbahagi? Taib. Abdullah, can you please makipasa na lang po yung tanong, wala kasi tayong mic eh. Anyway, diyan na lang po, sige lang po, itatransfer na lang natin dito. Kapatid, ang katanungan ko po ay kung saan at paano naitatag ang relihiyong Kristyanismo. Ito yung pong ating mga panauhin o isa sa mga ating bisita ay nagtatanong po kung saan daw po nagmula o paano nagsimula ang relihiyong Kristyanismo. So hindi na po natin nahabaan yung ating panimula at yung ating kapatid na si Brother Dawood, inshallah siya po yung inshallah mas maraming kaalaman at kasagutan tungkol dito po. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa pong napakaganda at mahalagang katanungan ang nagmula sa ating panauhin. Ng kanyang katanungan ay saan ba nagsimula o bakit nagkaroon ng Kristyanismo. Karamihan po sa ating mga Pilipino, tayo ay namulat na tayo ay Kristiyano na. Pag tinanong natin ang ating sarili, hindi natin alam sapagkat bata pa tayo nang tayo ay pabinyagan. Sa ibig sabihin, paano natin nalaman yon? So tayo po ay sunod-sunuran na lamang kung ano ang ipinagkaloob na kautusan galing sa ating simbahan, sa mga tagapagturo o maging sa ating magulang. Sapagkat tayo bilang anak na isang masunurin, nag-aakala tayo o iniisip natin na ang ating magulang kailanman ay hindi magkakamali. Ngunit ito po ay minana lamang natin sa mga sumakop sa ating Kastila, humigit kumulang noong March 16, 1521. Makikita po natin na meron tayong taon na sinasabing BC. Ano pong ibig sabihin ng BC? Before Christ.
So, ibig sabihin, nung wala pa si Jesus Christ, alayhisalam, wala pa pong Kristyanismo. Ngunit, saan talaga nagsimula ang katagang Christian or Kristiyano? Sa inyo pong kasulatan, ikukot po natin para mas mapaniwalaan natin, ito po ay hindi nanggaling sa bibig ni Jesucristo, peace be upon Him. Hindi nanggaling sa mga disipulo. Ito po ay ibinansag lamang ng mga kalaban ng mga disipulo. Ito po ay matatagpuan natin sa katanungan na yon sa inyo pong kasulatan na tinatawag na Biblia. Matatagpuan po ito sa Acts 11:26. Acts 11:26. Ganito po ang nakalagay. And when he had found him, he brought him unto Antioch, and it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church and taught much people, and the disciples were called Christian first in Antioch. So nang hinanap po ni Barnabas, hinanap niya sa Tarsus si Saul, at nang ito ay matagpuan niya, sila ay nag-ipon-ipon sa isang bahay na tinawag na simbahan. At doon sa Antioquia, unang itinawag ang salitang Christian. Pinakauna sa Antioquia. So lumabas po ang salitang Christian, wala na po si Jesus Christ. Peace be upon Him. Bakit? Kung titingnan po natin, na reference natin, halimbawa ay dictionary. Ano po ang sabi ng dictionary? Christianity derived from the word Christ. So, ang Kristyanismo ay hango sa salitang Kristo. Kaya po nagkaroon ng Christianity. So, ibig sabihin, matagal nang wala si Jesus Christ, peace be upon Him, saka pa lamang po lumabas ang katawagan na Kristiyano, at ito ay hindi nanggaling sa bibig ni Jesucristo, peace be upon Him, o galing sa kanyang mga apostoles, bagkus ito ay ibinansag lamang sa kanila galing sa labas. Halimbawa tayo, mga grupo natin, nag-ipon-ipon dito, alam ng mga kalaban na tayo yung mga tagasunod ni Jesus Christ. Sabi ng mga taga dyan sa kalsada, ayan o, nag-ipon-ipon yung mga Christian. Okay, ano po ang pinagsimula ng salitang Christ? Okay, ito po ay hango sa salitang masaha. Hebrew word, masaha. Ibig sabihin ng masaha, turab, tumasads. Masaha, parang Tagalog, di po ba? Okay, yung root word ng Hebrew na masaha, napunta ito sa isang Hebrew word na Messiah. Kung tayo po ay sa panahon na nung tayo ay mga nasa Pilipinas, napapansin po natin na pagka Christmas, yung pari may daladalang hubad na manika. Hindi po ba? At yung mga nakandun nakaluhod sa unahan ay pinahalikan ng pari, at ang sabi niya, si Misaya Jesus, Misaya Jesus, Misaya Jesus. Hinahalikan naman natin. Okay, ano po ang ibig sabihin ng salitang Misaya? Ito po ay napakalaki ng kaugnayan para malaman natin bakit nagkaroon ng Kristyanismo. So galing sa Hebrew word na masaha, napunta sa salitang Misaya, at kung ito ay itatranslate natin sa English, ang ibig sabihin po ng salitang Misaya ay the anointed one, o kaya the appointed one. So ibig sabihin, bilang Misaya, si Jesus Christ ay inappoint, anointed, appointed. Inappoint siyang ano? Isang mensahero, isang sugo. So, yung pong salitang anointed one or appointed one, isinalin po sa salitang Grego nang ibig sabihin ay Kristos.
At sa Latin, Kristo, at sa English ay Christ. Doon po hinango ang Christianity. So, ibig sabihin, doon pa lamang po sa salitang Messiah, ang ibig sabihin, siya ay ipinadala bilang isang mensahero. Hindi sa ibang pakahulugan pa, kundi yun mismo ang eksaktong pakahulugan na salitang Messiah. Siya ay anointed one or appointed one. Na sa Greek ay Christos, sa Latin ay Kristo, at sa English ay Christ. Doon po galing ang Christianity. Kaya kung titingnan po natin, ang salitang Kristiyano ay lumabas, wala na matagal ng panahon na wala si Jesus Christ. Hindi niya alam, sapagkat sa kanyang kapanahunan, hindi naman Kristiyano si Christ. Sapagkat lumabas lamang ito, wala na siya. Kaya kung makikita po natin, may mga taon sa pagbabalik natin ng mga pangyayari sa buhay natin na nagdaan, nalalaman natin sa mga taon BC. Before Christ. So before Christ, walang Christianity. Ano po? Okay. Mayroon pa pong isa yan. Yung sinabi ko kanina ay sa Acts 11:26. Mayroon pa po yan sa Acts 26:28. Ito po ang reference natin, mismong sa Biblia nila. Then Agrippa said unto Paul, almost thou persuadest me to be a Christian. Halos nakumbinsi na niya ni Paul na maging Kristiyano si Haring Agrippa. So yun po ang pangalawa. At ang pangatlo ay meron pa pong sinasabi rito sa Biblia, sa 1 Peter, na kung ikaw man ay nagdusa o nakatikim ng mga pasakit, pagtiisan mo sapagkat ikaw ay isang Kristiyano. So tatlo lamang po matatagpuan natin ang mga katagang Christian dito sa kanilang kasulatan. At ito po ay pinakauna sa Antioquia at hindi pa nanggaling sa bibig ni Jesus Christ o sa bibig ng mga apostoles, bagkus ito po ay galing sa mga kalaban. Okay, ano po? Yun bro ang masasabi natin doon sa bagay na tanong mo na saan ba galing ang salitang Kristiyano o Christian. So may iba pa po tayong katanungan. Sa'yo po, Brad? Ang katanungan ko lang po, saan po nanggaling at paano po nabuo itong Biblia? Masyaallah. Masyaallah. Kasi hawak-hawak ko po yung reference natin, ay dapat din sigurong malaman tama yung tanong ni Brad. Masyaallah. Dapat din po sigurong malaman natin, kasi nagkukot ako dito, ay dapat din malaman natin saan ba nanggaling ang Biblia. Ano po? Okay. Ang Biblia, kung titingnan po natin, may nakalagay po dito, Holy Bible. Ano po? Bakit ang Bibliyang salita ay wala tayong matatagpuan sa loob? Kahit sa kabila, wala. Sa loob, kahit po ito ay saliksikin natin, wala po tayong makikitang word na Bible sa loob ng Biblia. Ito po ay nakalagay lamang sa sa cover. Okay. So, alam po natin na ang mga revelasyon sa kaalaman po ng mga bisita natin at kadagdagan din pagkaalaman sa ating mga kapatid na Muslim, alhamdulillah, ang unang kasulatan na dumating dito sa mundo ay sa panahon ni Prophet Abraham alayhisalam, yung tinatawag natin na suhuf, ang kalatas.
Ang kalatas. Parang yung nakarolyo. Pagkatapos, nabasa natin. Ang kalatas. Okay. Sa panahon po ni Prophet Musa alayhisalam ay yung Taurat. Nang ibig sabihin ay the law. Ang batas na ipinagkaloob sa kanya. Sa panahon ni Prophet David alayhisalam, mayroong tinatawag na Zabur. Ang salmo ni David. Pang-apat, mayroong tinatawag na Injil sa panahon ni Jesus Christ alayhisalam, peace be upon him. Tinatawag sa Tagalog na Ebanghelyo or the Gospel. At ang panghuli ay ang Holy Quran na ipinagkaloob sa pinakahuling propeta na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May narinig po ba tayong Biblia? Wala. Okay. Ibig sabihin, hindi binabanggit ang salitang Biblia doon sa mga pangunahing revelasyon na ipinadala rito sa mundo. Sa mga nabanggit na mga propeta, walang sino man na binigyan ng revelasyon na ang pangalan ng libro ay Biblia. Okay, balikan po natin, ano po ba ang ibig sabihin ng salitang Bible? Ito po ay galing sa salitang Greek na Biblios. Sa Latin, Biblia, at sa English ay Bible. Kaya kung titingnan po natin, pwedeng ang sabihin natin ay Holy Book. Pero ang nakalagay, Holy Bible. Kasi mas unique na pakinggan yung Biblia kaysa sa ordinaryong salitang libro o kaya book. Ano po ba ang ibig sabihin sa Greek ng salitang Biblios? Ang salitang Biblios, kung itatranslate po natin sa English, ang ibig sabihin niyan ay book. A book. Ay small book. So yung ating ikama, pwede rin natin masabing maliit na Biblia. Dahil maliit na libro. Diba? So kung titingnan po natin, maaring holy book lang ang nakalagay dito, ngunit hindi pwedeng sabihin, kasi ang nakalagay Holy Bible. Okay? So ano po ba ang mga uri ng Biblia? Marami pong uri ang Biblia. Hindi ito kumakatawan sa isa lamang. At kung paano nabuo ang sangkakristyanuhan at kung paano nabuo ang Biblia ay halos magkatugma. Magkasama po yan halos. Ito po ay nagsimula 325 years na wala na si Jesus Christ, peace be upon him. Mayroon isang emperador sa katauhan ni Emperor Constantine ng Roma. Siya ay isang napakalakas na emperador ng kanyang kapanahunan. At siya ay mayroong anak na tinatawag na si Crispus. Crispus, ang anak niyang yan ay 17 anyos lamang. Ngayon, sa kanyang edad na 17 anyos, ang militar ay nasa panig na niya. Ang Senado, nasa panig na niya. At ang mga kumunang mga tao, nasa panig na ni Crispus sa batang edad. So binansagan siyang Cesar. So si Emperor Constantine, kahit anak niya yun, nagselos si Emperor Constantine. Ito naman si Constantine, Emperador Constantine, meron naman siyang asawa na si Empress Fausta, na may 3 namang anak sa kanya. Hindi anak ni Emperor Constantine. Ang anak naman ni Empress Fausta, isang yung reyna, na asawa ni Emperor Constantine, si Constantius, saka si Constant. 3 ang anak niyang lalaki. So yung tunay na anak ni Emperor Constantine ay si Crispus. Sa pagsiselos
ni Emperor Constantine na sa anumang oras maaring maagaw ang trono sa kanya, pinatay ni Emperor Constantine ang kanyang anak na si Crispus sa pamagitan ng lason. So nagkaroon na ngayon ng pagpatay. Para makaiwas sa ginawa niyang pagpatay, ibinintang ngayon ni Emperor Constantine kay Empress Fausta ang pagpatay dun sa kanyang anak na si Crispus dahil ang sabi ni Emperor Constantine, nasa iyo ang motibo na patayin ang aking anak sapagkat gusto mong maging emperador ang isa sa iyong mga anak. Sa hindi inaasahan pangyayari, ang grupo ni Empress Fausta at ang grupo ni Crispus ay nagsanib. Lalong nagkagulo sa Roma. Ang ginawa ngayon ni Emperor Constantine, tumakas siya sa Roma, pumunta rito sa lugar ng Turkey. Sa lugar ng Iznik, isang maliit na village. So sa pagpunta niya dyan, meron siyang hindi inaasahan na pangyayaring naging pabor sa kanya. Pero tandaan natin, si Emperor Constantine ay isang pagano. Hindi siya Kristiyano. Pagano siya. Ang sinusunod nila ay yung mga Diyoses sa Olympus. Si Zeus, si Isis, si Apollo, si Jupiter, si Adonis, si Venus, si Mercurio, si Neptune. Yan ang mga Diyoses sa Olympus na kanilang mga sinasamba dahil sila ay mga pagano. Yung pagpunta ni Emperor Constantine dito sa Turkey ay napaganda. Bakit? Hindi niya inaasahan. Itong mga taong nandito na ang katuruan ni Pablo ay kanilang sinusunod at ang mga obispo rito sa palibot ng Middle East ay naghahati-hati tungkol sa paniniwala. Anong klaseng paniniwala? Ang ibang mga obispo na tinatawag na membro ng Unitarian Christians naniniwala na may nag-iisang Diyos lamang at pinaniniwalaan nila si Jesus Christ na isang propeta. Ngunit yung ibang mga obispo, dahil tinatangkilik nila yung iniwanang katuruan ni Pablo, ay sila ay naniniwala sa impluwensya nitong mga Romano, naniniwala sila na may Diyos Ama, may Diyos Anak, may Diyos Espiritu Santo. So pagpunta dito ngayon ni Emperor Constantine sa Turkey, nakausap niya ngayon ang ibang mga obispong ito at inoperan siya. Ang sabi sa kanya, yung double murder na yun, walang problema yun, mapapatawad ka pa dun. Bakit? Ang mga pari o ang obispo ay pinagkalooban daw sila ng kakayahan na magpatawad. So ikukumpisal mo lang yun, ikukumunyon mo, pwede ka nang patawarin. Okay? So hindi niya inaasahan. Dahil kailangan din niyang gamitin at sandalan itong mga taong ito na nag-u-offer sa kanya ng tulong, kinakailangan magbigay din siya ng tulong sa kanila dahil siya ay nabsulto doon sa double murder niya. Okay? So sa pagkakakala ni Emperor Constantine, siya ay napatawad na dahil ikinumpisal na niya. Tinulungan niya ngayon. So, ang parte nitong Middle East ay nasasakop ng Roma. Nandito na yung impluensya. Nandito sa Byzantine. Yung Byzantium. So nandito ngayon yung mga Persa ng Roma. Dahil nasasakop na nila ang Jerusalem. Nawala yung Persa. Nakuha nila yung Persa ng mga Muslim. So ang nangyari ngayon, meron namang mga katuruan doon sa Roma na may kaunting hindi pagkakaintindihan. Ibig sabihin magkasalungat. Kasi naumiiral dito yung mga obispo na naniniwala na tinatawag na Unitarian Christian. Pero nandun naman yung mga katuruan ni Pablo, na si Pablo naman ang founder, at lumalabas naman ngayon yung Trinity. So anong ginawa ngayon? Dumating si Emperor Constantine dito sa Turkey ng 321. Christian era. Anno Domini.
So, nandun na ngayon. Pagdating ni Emperor Constantino ng 321, year 325, after Christ na ha, kasi Anno Domini na, huwag nating kalimutan na ang ibig sabihin ng AD, Anno Domini, the year of the Christian, hindi after death. Ha? Marami ang nagsasabi after death, hindi. Yung po ay Anno Domini, the year of the Christians. So, nung 325 years after Jesus Christ, peace be upon Him, nagpatawag ngayon si Emperor Constantine ng meeting. Ito ay tinatawag na Council of Nicaea, the Nicene Council. 318 na bishop ang dumalo. Isa sa mga delegado na ipinadala rito ay si Athanasius of Alexandria. Siya ang naging kinatawan ni Paul at yung katuruan ni Paul ipinag-represent niya. So anong ginawa nila doon sa 318 na bishop? Kinolekta ngayon doon sa Council of Nicaea ang lahat ng mga katuruan. Lahat ng katuruan at nakaipon sila ng humigit kumulang 5,000 different gospel. Ibig sabihin, 5,000 uri ng mga katuruan na walang magkatulad. Naipon nila at inilagay nila sa isang kwarto. At sila ay nagkasundo na kung ano ang datnan nila doon na mga kasulatan o libro na nasa loob ng kwartong yun sa lamesa, yun na ang pangkalahatang susundin. So, ang ginawa nila ngayon, doon sa 5,000 different gospel na yun, kumuha ng kaunti, inilagay dito, kumuha ng kaunti, inilagay dito, kumuha ng kaunti, nilagay dito. Nakaipon sila ng 73 books. Yun ang Biblia ng Romano Katoliko. Old and New Testament ay 73 books. Galing doon sa 5,000 na iba't ibang katuruan na naipon nila na dinala ng mga obispo at ibang mga tagapagturo dito sa palibot ng Middle East. So, kung titingnan po natin, yung sabi natin na Biblia ay hindi direkta na revelasyon. Hindi direktang revelasyon, kundi ito po ay compilation of books. Yan po ang nakalagay sa dictionary. Bible is not an ordinary book. Bible is a compilation of books. May pinanggalingan pang mga libro na ikinumpay lamang ang Biblia. Hindi direct revelation na galing sa tagapaglikha at pagkatapos inireveal. Katulad po ng nabanggit natin kanina, Suhuf, Taurat, Zabur, Injil, Quran. Wala pa akong binanggit na Biblia. Ngayon, kung sasabihin po natin na dito nagtapos ang pagkakaroon ng Biblia, hindi po. Katunayan, ang Biblia po ay napakaraming uri. Napakaraming revision or edition or version, sa madaling sabi. Version. Okay. Noong pong humigit kumulang 1567, ito si Martin Luther na galing Germany ay nagprotesta sa simbahan. Ang sabi nila, doon sa inyong 73 books, hindi namin tinatanggap ang 7. So may nagprotesta na. Bagamat ang sabi ng simbahan, ito ay salita ng Diyos, ito ay pinagprotesta ng grupo ni Martin Luther na isa ring pari at sinabi nilang, yung 7 sa inyong 73 books, hindi namin tinatanggap at ito ay tinawag nilang apokrypha. Sa Greek word, apokrypha, ibig sabihin ay doubtful books. Hidden to the people. Hidden. Itinago. Okay. Ano naman po ang naganap? Noong 1611, sa kapahintulutan ni King James na isang hari ng Inglaterra, ipinagproklama nila na magkakaroon ng panibagong pamantayan
ang mga protestante sa grupo ni Martin Luther. At sinabi nila na tinawag nila na King James Version. Tandaan po natin, King James Version noong 1611. Sino nagpahintulot? Si King James. Kaya nakalagay KJV, King James Version, noong 1611. Balikan po natin yung nabanggit ko na protestante. Isang grupo ng mga tao sa pamumuno ni Martin Luther na nagprotesta sa simbahan sapagkat hindi nila tinatanggap yung 7 doon sa 73 books. Dahil sila ay nagprotesta, tinawag silang protestante. Ang salitang protestante ay naginang religion. Dalawa na po. Kristyanismo na galing sa mga kalaban ni Jesus Christ at ng kanyang mga disipulo na ibinansag lamang, nagkaroon ngayon ng Christianity. Ang Biblia ng Romano Katoliko na 73 books ay galing sa 5,000 na iba't ibang uri ng libro na siyang itinuturo ng mga eskwelahan dito, na inimbitahan nila yung 318 na mga bishop. Nakipon nila ngayon, pagkatapos ay nagkuha ng kaunti, nilagay dito, nagkuha ng kaunti, kaya compilation of books. Nakaipon sila ng 73 books, at out of 73 books, nagprotesta si Martin Luther at hindi tinanggap ang 7. At noong 1611, sa kapahintulutan ni King James, na siyang hari ng Inglaterra, nagawa nilang magkaroon ng Biblia sa kapahintulutan ni King James. Yun tinatawag na 66 books lamang. Okay? Hindi po doon nagtapos. Ang 66 books na yan, na King James Version, pagkalipas ng mga taon, 1881, 1885, 1901, pinangalanan nila itong King James Version, ni-revise nila at pinangalanan nilang American Standard Version. 1881, 1885 at 1901. So hindi na po yun ang nasunod na 1611, kundi American Standard Version galing sa King James Version. So hindi rin po doon natapos. Pagdating ng 1952, nagkaroon po ng panibagong katawagan ang Bibliyang yan ng protestante at tinawag po nilang Revised Standard Version, RSV. Galing sa King James Version, napunta sa American Standard Version at napunta ngayon sa Revised Standard Version, 1952. So makikita po natin, gaano ba karami ang mga dumaan na Biblia sa history ng sangkakristyanuhan. Mas marami po ang nagsanga at mas marami ang dumating na mga uri ng Biblia dito sa lugar ng mga protestante. Bibigyan po natin ng ibang mga bagay. Nakalagay po dito sa preface, the first English version of the scripture made by direct translation from the original Hebrew in Greek, and the first to be printed was the work of William Tyndale. Ito si Tyndale, bagamat siya ang nauna, ang ginawa sa kanya, hindi tinanggap ng simbahan. Dahil heresy. Hindi matanggap ng simbahan na yung pagkakatranslate niya ay yun ang tama. So, siya ay pinag-persecute ng simbahan. Bagamat siya ay namatay na at nawala na, yung kanyang iniwan na translation, siya na rin ang pinagsimulaan ng mga translation na sumunod. Ngayon, babanggitin ko po yung ibang mga Biblia ng panahon. Sabi rito, yet Tyndale's work became the foundation of subsequent English version, notably those of Coverdale. Isang uri ng Biblia, translation, Coverdale,
1535. Thomas Matthew or John Rogers, 1537. The Great Bible, 1539. The Geneva Bible, 1560. And the Bishop Bible, 1568. And the translation of the New Testament made from Latin Vulgate by Roman Catholic scholar, 1582. So napakarami po na version. Version ha, tanda natin, version. Ngayon, ano po naman ang nagtulak sa mga gumawa nito? Bakit kinakailangan nilang gumawa ng panibago nitong 1952 Revised Standard Version? Bakit? Sapagkat nagkaroon po rito ng kapintasan sa King James Version ng 1611. Mismo yung gumawa po nitong Bibliyang ito na 1952, sila mismo ang nagsabi. Nakalagay po rito, the Holy Bible containing the Old and New Testament, Revised Standard Version, translated from the original tongue, being the version set forth AD 1611, revised AD 1881, 1885, and 1901, conferred with the most ancient authorities in revised AD 1952. So ito daw palang pinagkopyahan nitong 1952 na Revised Standard Version, ang pinagkopyahan daw nito ay mas luma pa sa pinagkopyahan nito. Ngayon, ano po ang patutuo nila na may mali? Sinabi nila mismo. Ang sabi dito sa preface, yet the King James Version has grave defect. By the middle of the 19th century, the development of biblical studies and the discovery of many manuscripts more ancient than those upon which the King James Version was based made it manifest that these defects are so many and so serious as to call for the revision of the English translation. Sabi po natin, o sabi nila, ang Biblia ay salita ng Diyos. Bakit nagkaroon ng so many defects and serious? So, napatunayan po nila ngayon na itong pinagkopyahan ito, ulitin ko, ang Revised Standard Version ay mas lumang mga papeles ang pinagkopyahan kaysa sa pinagkopyahan ito. Ano po ngayon ang patunay natin? Na may mga bagay tayong mababasa rito, dito sa King James Version, at wala na rito. Kailangan mayroon tayong preba. Ano ba yung bagay na yun? Okay. Nakakita na po ba kayo ng verse na nagsisimula sa 8? O nagsisimula sa 12? Bibigyan lang po natin ng linaw kung ano yung mga bagay na nabanggit dito para magkaroon tayo ng mas malawak na okay. Sino po ang pwedeng magbasa ng Brad, pwede ka? Okay. Hindi. Tingin lang. Sinong bisita natin ang pwedeng magtingin? Ikaw Brad, pwede. Tingnan mo lang dito. Papakita ko lang sa'yo. Ako nang mabasa, papakita lang natin. Ito pong hawak ni brother, ito po ay Revised Standard King James Version na John 8. Pakita mo, Brad. John 8. John 8. Chapter 1 hanggang marami yan John 8 hanggang 59. Ano po? 1 to 59, yung John 8. John 8. Okay. Ito pong hawak niya, King James Version ng 1611. Mayroon pong nakalagay dito, John 8, 1 to 59. Pero dito po sa aking babasahin, ang verse po nagsisimula, John 12. Nawawala po yun 1 to 11. Nakakita na kayo ng Biblia nagsisimula sa 12? Yung verse? Nawawala yung 1 to 11. Samantalang dito sa King James Version, ay buo yung 1 to 11. Hanggang dito may 11. Pero pagdating po rito sa Revised Standard Version, 12 na kagad nagsisimula
yung verse, nawawala yung 1 to 11. Bakit? Nilagyan po nila ng footnote sa ibaba. Ang nakalagay po sa footnote, other ancient authorities add 8:11. Ibig sabihin yung 1 to 11, idinagdag lamang nung mga naunang naggawa nitong Biblia. Ibig sabihin po, interpolation, isiningit lamang. Hindi po isang word, hindi isang verse, kundi 1 to 11. So ito po ay Revised Standard Version, ito po ay King James Version ng 1611. So nagsisimula po kagad ang verse sa 12. Ano po? So meron pa po tayong bagay na gustong linawin dito, hindi lamang po ito. Kung titingnan po natin ang dito po sa Mark, Brad, ito pa, Brad. Ito. Okay. Dito po sa Mark 16, 1 to 20. Dito po sa King James Version na 1611, buo 1 to 20 yung verse. Ano po? 1 to 20. Mark 16. Pero dito po sa Revised Standard Version ng 1952, dito po, hanggang 8 lamang, 1 to 8, nawawala po yung 9 to 20. Ano po ang isang bagay na nakapaloob dito sa Mark 16, 1 to 20? Okay. Kung 1 to 8 lamang po ito, yung 9 to 20 ay nawawala, tingnan po natin yung nasa 19. Dito po sa 19, so then, after the Lord had spoken unto them, he was received up unto heaven and sat on the right hand of God. Ang tinutukoy po dito, yung ascension ni Jesus Christ, peace be upon him, na umakyat sa langit at pagkatapos umupo sa kanang luklukan ng Ama. Hindi po totoo. Bakit? Isiningit lamang po ng mga nagawa ng unang Biblia. Sapagkat dito po sa Revised Standard Version ay 1 to 8. Nawawala po yung 9 to 20. Ay samantalang yung ascension ay nasa 19. So hindi po totoo na siya ay umakyat doon at umupo sa kanang luklukan ng Ama. Dahil yun po ay isang kontradiksyon na kung siya dapat doon siya sa gitna umupo, bakit nasa kanan siya? Siguro bakante rin po yung kaliwa. Ano? So, yun po ang isang contradiction dyan. So, makikita po natin mga kapatid, sa mga panauhin po natin, dito po kinakailangan i-establish natin, hindi ito gawang biro o hindi ito gawa-gawa lamang natin na ang pinag-uusapan natin dito ay hindi katotohanan. Ito ay hindi maaaring pasinungalingan ng sino man, lalo na sa mga kinaukulan na siyang naghahawak nito. Sila po ay gumagawa ng mga bagay na pagkatapos sa atin mismo, na mga kahit kapatid na natin ay nagagawa pa rin nila na baliktarin ang mga bagay dahil hindi po natin alam kung bakit nagkaroon ng mga bagay na ito. Kaya ito po ay isang bagay na ipapakita natin na itong mga bagay na ito na binabasa natin ay hindi natin masasabing 100% ay salita ng Diyos. Ang Biblia po ilagay natin sa kategory. May salita ng Diyos, nasa loob po ng Biblia. Salita ng propeta, nasa Biblia. Salita ng apostoles ng propeta, nasa Biblia. At pang-apat po, yung salita ng historian. Yung nagkukwento, yung iskriba. Anong sabi ni Jesus Christ, peace be upon him, sa mga iskriba? Mga sinungaling, vampire, serpent, hypocrite. Dahil yung mga Hudyo na nagawa ay sila ay mga binago nila yung mga nakakalagay sa loob. So mayroon pa po akong papakita sa inyo na naglalaman sa loob ng Biblia. Ito po ay
bagay na dapat natin isalang-alang kung may katotohanan o ano ba talaga ito. Kasi kinakailangan po natin suriin. Kailangan natin ng isang brother na magbabasa. Brother? Sino po sa inyo? Brad, ikaw po. Tingnan mo lang dito. Brad? Walang salamin. Ikaw, Brad? Nana? Ha? Brad? Yan. Okay. Ito po, okay, sandali lang, Brad, ha? Diyan ka lang. Okay. Ito po ay New Testament na Biblia. New Testament tawang, wala pong Old. Ito ay Roman Catholic Bible. Roman Catholic Bible na New Testament lamang. Ano po ang patunay na ito ay Roman Catholic Bible? Dito po nakalagay dito ay nihil obstat Monsignor Jose Abriol, Census Deputatus. Imprimatur Rufino Cardinal Santos, Arsobispo ng Manila, Marso 10, 1972. So, ito pong dalawang kasulatan na ito, nihil obstat sa imprimatur, ito ay sangayon sa ipinagproklama o ipinag-issue na kasulatan ng mga simbahang Romano-Katoliko. Pinatutunayan nila na walang anumang mali o kontradiksyon sa mga nakasulat sa kanilang Biblia. So, nihil obstat at imprimatur. Si Rufino Cardinal Santos, Arsobispo ng Manila, 1972. Okay. Ito naman pong isa, ito ay Protestant Bible. New Testament lang, wala din pong Old Testament. Ano po? Paano natin napatunayan? Sapagkat ito pong logong ito ay Gideons. Pag ganito ang logo, ito ay Gideons. At itong logong ito ay parehas. Ang logo, Gideons. So ito ay Protestant Bible. Ano po? Hango sa 66. At ito naman ay hango sa 73. Ngunit parehas lang na New Testament. Ngunyan, pakibasa po, Brad, nitong nakalagay dito. Okay. Ito po ay Acts 4 o Gawa 4, versikulo 12. Ito pong kabila, Acts 4 or Gawa 4, versikulo 12 rin. Parehas po, Acts 4, verse 12. Acts 4, verse 12. Pakibasa, Brad, nitong una sa Roman Catholic Bible. Kailangan mo rin salamin? Hindi po. Okay. Lalakas ba? Lakasan mo po. Dito po. Lakasan mo, Brad. Sige. Sige po. Sige. Kay Jesucristo lamang na matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Okay. Okay. Ito pong binasa niya ay sa Roman Catholic na Biblia. Ang babasahin na naman po ngayon ay sa Protestant na Biblia. Pakibasa, Brad. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong at langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaliligtas. Okay, thank you, Brad. Okay. Uulitin po natin, mga kapatid. Sabi po dito sa Roman Catholic Bible, Gawa 4, versikulo 12. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Urado po, na kay Jesucristo lamang maliligtas. Okay. Dito naman po sa Protestant Bible, Gawa 4, versikulo 12, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat natin ikaliligtas. Paano po mangyayari yan?
So ito po ang nilalaman ng ating mga Biblia. Lingid sa kalaman natin, mayroon po akong mga nakakausap na mga pastor. Ang lagi nilang ipinagmamalaki ay back-to-back na nilang nabasa ang Biblia. Ngunit nakakapagtaka na itong mga bersikulong sinasabi ko ngayon ay imposibleng hindi nila nabasa. O maaaring nadaanan nila ng pagbabasa, ngunit alam nilang ito ay makakasira sa kanilang mga katuruan, kaya binabaliwala nila. Paano po nangyari yun na the same chapter, the same verse, ngunit magkaiba ang nilalaman? Hindi po pwedeng sabihin nagkamali yung imprenta. Ano po? Okay. Ano po naman ang ating pagbabasihan na maidagdag ko po, dahil nabuklat na rin natin. Paano po ba? Siguro po yung aking mga nabanggit ay isang nakadagdag sa tanong ng ating kapatid na bakit nagkaroon. Hindi po natin maaaring i-detalye lahat dahil napakahaba po. Pero maaaring yung mga nabanggit po natin ay nagpapatutuo na bakit nagkaroon ng Biblia, saan galing ang Biblia, at ano ba ang nilalaman ng Biblia. Kasi po, lumaki tayo na ang buong akala natin, pag may nakakausap tayong mga men of authority, mga clergy, ang nasa isip po natin, sila ay isang mga pantas sa larangan ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Ngunit kung ganito po ang pinanggagalingan ng kasulatan na ipinapangaral sa atin, paano po tayo mabubuo ang ating pagtitiwala na yung palang pinagkukunan na katuruan ay magkakasalungat? Okay, maidagdag po natin. Paano po ba nagkaroon ng tinatawag na ang paniniwala ay ang Diyos ay nagkatawan tao? Saan po nanggaling yan? Yung konsepto na ang Diyos ay maaaring magkatawan tao. Sa kanila rin pong Biblia. Sa kanila rin, Biblia. Ito po ay matatagpuan natin sa Acts 14. Acts 14. Babasahin ko po, ito ay pangyayari sa Listra, isang lugar. Sa Listra ay may isang lalaking di makalakad, sapagkat siya ay lumpo mula sa pagkabata. Nakaupo siya at nakikinig sa pamangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpo'y may pananampalataya upang mapagaling, tinitigan niya ito at malakas na sinabi, nahalata ni Pablo, na pay attention siya, talagang nakikinig siya. So, sinabihan siya ni Pablo, tumayo ka ng tuwid. Lumpo yung tao, di ba? Ang sabi ni Pablo, tumayo ka ng tuwid. At lumukso ang lalaki at nagpalakad-lakad. Isang ganun lang, Pag sabi niyang, tumayo ka ng tuwid, nagpalakad-lakad na yung tao. Lumukso at nagpalakad-lakad. So, hindi lang pala si Jesus Christ ang nakagawa ng milagro, di ba? Si Pablo man nakagawa rin. Ang ito ngayon. Nang makita ng mga taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang Likaonia, yung ligwahe nila, doon sa Listra. Nanaog sa atin ang mga Diyos sa anyong tao. Ang sabi ng mga tao, sa nakita nilang ginawa ni Pablo, nanaog sa atin ang mga Diyos sa anyong tao. Tinawag nilang Zeus si Bernabe at Hermes naman si Pablo, sapagkat siya ang tagapagsalita. Ano yung tinawag kay Bernabe? Tandaan natin, si Zeus. Ay si Pablo, Hermes. Di ba? Okay. Dito naman sa Biblia, na New Testament ng Roman Catholic, ay ng Protestant, ganito naman ang nakalagay. At sa Listra ay may isang lalaking nakaupo na sa mga paay walang lakas
pilay mula pa sa tiyan ng kanyang ina na kailanmay hindi nakalakad. Narinig nitong nagsasalita si Pablo na nang titigan siya ni Pablo at makitang may pananampalataya upang mapagaling, ay nagsabi ng malakas na tinig, "Magtindig kang matuwid sa iyong mga paa," at siya'y lumukso at lumakad. Okay. At nang makita ng mga karamihan ang ginawa ni Pablo, ay nagsigawan sila at sinabi sa wikang Likaonya, "Ang mga Diyos ay nagsibaba sa atin sa anyo ng mga tao." At tinawag nilang Jupiter si Bernabe at Mercurio si Pablo sapagkat siya ang pangulong tagapagsalita. Doon po sa isa, ang tawag kay Bernabe ay Zeus at Hermes naman si Pablo. Dito naman, ang tawag kay Bernabe ay Jupiter at si Pablo ay Mercurio. So, ito po ang buod ng mga nakalagay sa loob ng ating pinanghawakan. Maring ang iba po sa atin ay may malawak ding kaalaman. Ngunit nakakapagtaka, inuulit ko, napakaraming matatalinong tao sa atin. Mga retired judge, engineer, doktor, lahat na. Kung may pinakamatalinong tao sa Asia, isa na ang Pilipino. Pero nakakapagtaka na ang mga bagay na ito, hindi po natin kinakailangan na mag-aral ng teolohiya. Hindi natin kinakailangan mag-graduate sa matataas na seminaryo. Hindi po. Kailangan lang po natin gamitan ng pagpapahalaga na malaman natin ano ba. At ito po ay makakatulong. Bakit? Sapagkat napakarami pong balik Islam. Napakarami. Ngunit nakakapagtaka na marami rin ang nagbabalik loob sa dating pananampalataya. Bakit? Sapagkat ito po ang kasagutan. Hindi natin masyadong nasiyasat, hindi natin naunawaan kung ano ang nilalaman ng ating kinamulatang Biblia. Nasa sulok ng ating isip ang katotohanan na ang sa palagay natin sa ating sarili ay ito pa rin ang tama. Kung ang isang kapatid natin ay nagbalik Islam at pagkatapos ng 2 taon ay baka 2 beses lang naka-attend dito sa Islamic Center, dahil sa hirap ng kanyang trabaho, malayo dito sa syudad, hindi nakakapagtaka na sa kanyang pag-aakala na ang babalikan niya pa rin ay mas tama dahil napakadali po nating makukumbinsi ng mga tagapagturo sa iba't ibang sekta ng reliyon ng Kristyanismo sa tamis ng kanilang pangungusap. Halos kinakailangan ang isang pinagpapaliwanagan ay umiyak para mas makumbinsi tayo. Kung dito sa Islamic Center ay hindi tayo umiyak, pagkausap natin yung ating mga tagapagturo sa labas ay napaiyak tayo, mas naniniwala tayo doon dahil ang pagkakakala natin na touch yung heart natin. Pero hindi po, hindi rin ang basihan. Na ito pa rin ang tamang katuruan na matagal na inilihim o pinagkaila sa atin o itinago sa atin. So makikita po natin nandito. So paano po naman natin mapapatunayan sa sarili natin mga kapatid at sa atin pong mga panawin na itong pinasok natin o itong gusto nating pasukin na pananampalataya ay nakakatiyak tayo na ito ay tama. Sa mahigit na 2,000 na mga nakarehistrong uri ng pananampalataya sa Security and Exchange Commission doon sa atin sa Pilipinas, lahat po yun ay nagsasabing tama. Walang sino man magsasabi na hindi tama yung kanilang itinuturo. Pero sa atin po, may basihan tayo. Bakit natin nasabing tama? Bakit?
Ang basihan po natin ay ganito. Kung ang pananampalatayang yan ay dumaan man ang panahon, ay hindi ito nababago, yan po ang unang batayan natin. Itinuro ba ito ng mga propeta? Isa pa rin batayan. Ito ba ay pag-aari ng isang tao at siya ang founder? Kung hindi, isa rin batayan. Sapagkat hindi kailanman magbibigay ng daan tungo sa kaligtasan ang nag-iisang tagapaglikha. Hindi maaaring iba ang pananampalataya na pinagkaloob o daan sa panahon ng mga propeta, iba sa kasalukuyan at iba bukas. Magkakaroon po ng pagprotesta sa araw ng paghukom. Sa halimbawa, ang isang pananampalataya ay ipinaregistered lamang ng isang kapwa-tao natin sa Security and Exchange Commission noong 2000, paano yung namatay ng 1999? Logic po. Hindi natin kinakailangan na maging magaling sa pagbuklat ng mga kasulatan. Luhi ko lamang po. So kung sinabi natin na ito ay dumaan man ang panahon, ito ay hindi nababago, anong uri ng pananampalataya yan? Ito ay hindi hinango sa pangalan ng tao, hindi ito hinango sa pangalan ng tao na siyang founder, hindi galing sa pangalan ng lugar, o hindi galing sa anumang pinaghalintulan. Halimbawa po, Budhismo, galing kay Buddha. Hinduismo, galing sa Indus Valley, sa India. Confucianismo, galing kay Confucius. Shintoismo, galing kay Shinto. Komunismo, galing sa mga founder ng si Karl Marx. So, ang tunay pong pananampalataya, sasabihin natin na kailangan ito ay dumaan man ang panahon, ito ay hindi mababago. Gawin po nating reference sa mga brother, ang dictionary. Dahil ang diksyonaryo, matalino o katulad kong bubo, ay nakonsulta sa diksyonaryo. Marami tayong matututuhan dyan. Ano pong sinasabi ng Webster Dictionary? Mayroon pong isang word na Arabic na kung ito po ay sasaliksikin lamang natin, malalaman natin na ito ang natatangi at nag-iisang pananampalataya na dumaan man ang panahon, ito po ay hindi nababago. Kaakibat na ito ng panahon, kaakibat na ng mundo, ang word na yan. Yan po ay Islam. Kung titingnan po natin sa diksyonaryo, yung salitang Islam ay Arabic word. Na ang kahulugan, submission to the will of God. So, ang gumawa po ng diksyonaryo, 100% hindi Muslim. Pero hindi niya maaaring baguhin kung ano ang pakahulugan ng salitang Islam sapagkat yun ang tunay na kahulugan noon. So, kung titingnan po natin, sino ang maaaring maging founder ng tinatawag na Islam? Sapagkat kung ang pakahulugan ng Islam ay submission, surrender, ang isang tao na isinuko niya ang kanyang sarili sa kanyang Panginoon, ano ang pangalawang aasahan natin sa kanya? Siya ay magiging isang mabuting tagasunod. Obedience. Kung nandun na ang surrender at submission at siya ay nandun ang obedience, ano ang maasahan natin sa kanyang pangatlo? Sincerity. Katapatan. Kahit yung alaga nating hayop, una ay mailap, oras na umamo sa atin, anong nangyayari? Nautusan na natin. Sunod-sunuran na siya sa atin. At pagkatapos pag sinabihan natin, huwag kang alis, upo ka lang dyan. Siya ay nandun ang katapatan, susunod siya sa iyo, hindi ka niya susuhayin. So nandun ang submission, na ibig sabihin ng Islam, nandun ang surrender, nandun ang obedience, nandun ang sincerity, then sa kapalaman natin makakamtan yung peace, kapayapaan.
Hindi natin kailanman makakamtan ang kapayapaan hanggat hindi nauna ang pagsuko at pagtalima. Saka pa lamang natin matatagpuan niya. Ngayon, paano natin nasabi na itong pananampalatayang Islam, ito ay dumaan man ang panahon, ito ay hindi nababago? Sino ang nagpatotoo? Sinabi ng ating tagapaglikha sa pinakahuling mensahe sa sanlibutan, ang Holy Quran. Ang Holy Quran, ito ang natatanging kasulatan na ang edad sa ngayon ay 1,429 years. Ang revelasyong ito ay pinadala sa isang Arabo na pinakahuling propeta sa katauhan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa salitang Arabic. Nakalagay dito na ang Islam, ito na ang tamang reliyon. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna dina indallahil Islam. Truly, the religion with Allah is Islam. Paano natin patutunayan, mga kapatid at mga panawin sa gabing ito, na ang Islam ay hindi nababago sa pagdaan ng panahon? Alam natin na ang mga anghel ay nilikha sa pamamagitan ng liwanag. Ang mga jin o grupo ni Satanas ay nilikha galing sa apoy. At ang mga tao nilikha galing sa lupa. Ibig sabihin, ang Islam ay nandiyan na bago pa nilikha ang anghel. Nandiyan ang Islam bago pa nilikha ang jin. Nandiyan ang Islam bago nilikha ang sangkatauhan. Walang nagmamayari ng Islam kundi si Allah lamang. Wala kang marinig na nagsabi sa Mindanao, sa Pilipinas, ako ang founder ng Islam. Dito sa Saudi Arabia, ako ang founder ng Islam. Sa China, sa Singapore, kung saan na lugar ng panig ng mundo, ako ang founder ng Islam. Wala. Sapagkat si Allah lamang, siya lamang ang natatanging nagmamayari ng pananampalatayang Islam. Ito ay panuntunan, kumpletong panuntunan ng pamumuhay ng lahat ng bagay na nilikha niya rito sa mundong ito na kinakailangan isuko ang kanilang sarili at tumalima. So, ang nasasakop, mga kapatid, ng salitang Islam ay halos kasing lawak na ng mundo. Hindi ang Islam ay kumakatawan lamang sa tinatawag na tao. Lahat, anumang nilikha, sino man siya na isinuko niya ang kanyang sarili at siya'y tumalima sa pinag-uutos sa kanya ng kanyang tagapaglikha, doon pa lamang siya matatawag na isang Muslim. So ano ang panuntunan niya? Tinatawag na Islam. Sino ngayon ang karapat-dapat tawaging Muslim? Kung hindi pa nalilikha ang anghel, hindi pa nalilikha ang jin, at hindi pa nalilikha ang tao, ang Islam ay nandiyan na naging panuntunan ng mga unang nilikha ng ating Creator. So, ibig sabihin, maaring itong araw, planetary system natin, ang buwan, bituin, at lahat ng bagay na nasa pagitan ng langit at lupa, ito lahat ay sumuko at tumatalima sa kung ano ang pinag-uutos ng ating tagapaglikha. Kaya hindi karapat-dapat na sabihin ng Islam mga creation ay kumakatawan lamang sa tao. Hindi. Yung araw, nilikha siya, nasisikat sa silangan at lulubog siya sa kanluran sa hapon. Pwede mong baguhin ang araw? Yung sa kanyang cycle? Hindi. Siya lamang ang maaaring magbago ng kanyang cycle o araw. 5 taon, yari na yung kalendaryo natin. Alam kung anong oras masikat yung araw. Exactly. Yung ating buwan, yung Arabic calendar, yung Hijri calendar natin, nakikita natin, mga kapatid, mas accurate ang Arabic calendar kaysa sa English calendar. Mula nga 1 hanggang pitsa 15, pabilog. Mulang 16 hanggang 29 or maximum 30, ito ay
Pawala. Wala tayong 31, pero mas accurate ang Arabic calendar kaysa dun sa English calendar. Bakit? Meron silang 31, pero na-overlap pa ng 2 araw sa susunod na buwan, nandiyan pa yung buwan. Pero sa Arabic calendar, eksakto. So lahat ng bagay, Brad, lahat ng bagay sa mundong ito na nilikha ni Allah at tumatalima sa kanyang ipinag-uutos, yan ay matatawag natin na isang matuwid na Muslim. Na ang kanyang sinusundan na panuntunan ay tinatawag na Islam. Yun. So, nakita natin ang kaibahan ng Islam sa mga tinatawag na Muslim. Yun ang pagkakaiba doon. Kailangan, kasi ang akala natin, naku, sabi niya, yung Islam, kadagdagan na naman yung reliyon dito sa Pilipinas. Hindi. Bago dumating ang Christianity, balikan natin sa Pilipinas, dati ng Muslim ang mga Pilipino. Bagamat hindi pa Pilipino ang tawag sa atin. Anong pangyayari? Dumating si Magellan to introduce Christianity sa Pilipinas. Anong sabi? March 16, 1521. Yan ay kinokontest. Hindi yun ang eksakto. Sino sa inyong taga Butuan City? Taga Davao? Wala? Okay. Sa Butuan City, doon sa lugar ng Masaw, nandun ang mga shrine, mga sasakyan pandagat na sinakyan ng mga Kastila na siyang dumaong sa lugar ng Masaw. Hindi Limasawa. At ang petsa, March 31, 1521. Ngunit ang nasa history natin ay March 16. Kung sasabihin natin, bagamat hindi ako nakarating doon at may mga nagpapatunay na mga taga roon mismo na tumawag sa akin, taga roon mismo, sinabi nila na sa Limasawa, ang distansya ng batuhan at doon sa tubig ay halos 2 kilometro. Paano makakatabi doon ang mga sasakyan pandagat? Samantalang hanggang sa panahon ngayon, mahigit 300 taon, ipinagsiselebrate ng mga taga Butuan City ang tinatawag na pagdaong doon ng mga Kastila. March 31, 1521. So, contradiction yun. May isang historian na Amerikano na itirenanslate niya ang diary ni Pigapita na galing sa Paris. Si Pigapita ang scribe. Ito ang tagatala na kasama ni Magellan sa nabigasyon. So, nang i-translate niya ang diary yun ni Pigapita, ang dapat niyang ilagay ay Masaw sa lugar ng Butuan City. Ang inilagay niya ay Limasawa. Nakakaawa, nakakalungkot, na mismong history natin, hindi pa natin nasasaliksik ng maayos. Pero mas tama yung impormasyon na nakuha ko sapagkat hindi lamang 4, 5 kataong mga balik Islam ang nagpapatotoo sa akin. Kahit hindi ako nakarating sa Butuan City, doon sila mismo naliligo sa lugar na yon at nasa palibot nila yung mga sinakyang batil ng mga Kastila. So, mali yung kay Yuyoy Villame. Mali. So, kinakailangan natin, Brad, magkaroon tayo ng pagpupursige. Maliliit na bagay yan. Pero yun ay nagliligaw sa atin. Kinakailangan malaman natin para yung kalooban natin, yung puso natin, maging buo. Hindi natin maaaring gawing biro itong pinasok natin o itong papasukin natin. 1989, nang ako ay mag-embrace ng Islam, Brad, ang tinanggap ko ang katuroang Islam. Wala akong pakialam doon sa mga Muslim. Dahil kung ang tinignan ko ay tao, hindi ako magmo-Muslim. Hindi tao ang makakatulong sa atin, kundi yung tamang katuruan. Sapagkat sa ating libingan, 2 lang ang madadala natin sa hukay. Tamang pananampalataya, sino ang ating sinambang Panginoon habang tayo ay nandito sa mundo. At nag-alay tayo ng mga mabubuting gawa, good deeds na inialay natin sa Kanya. Doon lang mang tayo magtatagumpay. Kung ang magiging daan ay para lamang makapasok sa kaharian ng Diyos ay gumawa lang ng kabutihan, mahalin ang kapwa, magbigay ng limos, tulong, lahat sana ng NPA nakapasok na sa paraiso. Pero hindi sila naniniwalang may Diyos. Pero kung saan may naapi, nandun sila. Diba?
Hindi katuwiran yung brad. That is the second commandments. Sapagkat ang first commandments, mahalin mo ang iyong Panginoon Diyos ng buong puso, kaluluwa, isipan, at lakas. This is the first commandment. And the second commandment is, thou shalt love thy neighbor as thy love thyself. This is the second commandment. Doon nila nakakaligtaan yun, ang magsamba sa nag-iisang Diyos. Alhamdulillah, tayo mga balik Islam na, at kung may mga bisita tayo na handang magpasok sa Islam, inshallah, magkakaisa tayo sa pagsamba lamang sa nag-iisa na totoong Diyos. Sabi ni Jesus Christ alayhi salam sa kanilang mga kasulatan na tinatawag na Biblia, John 17:3, napakalinaw ng kaligtasan. Napakasimple. Ang sabi niya, life eternal is to know Him, the only true God, and to know Jesus Christ, whom thou hast sent. Ang buhay daw na walang hanggan ay ang makilala natin ang nag-iisa na totoong Diyos. Hindi siya kasama doon. Dahil sinigurado niyang kanyang sarili, at ang makilala ninyo si Jesucristo na kanyang sinugo. Ang Diyos, ang tagapaglikha, kailanman hindi magpapadala ng panibagong Diyos. Dahil sinabi niya, Exodus 20:1-5, thou shalt not make unto thee any graven images. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, the Lord thy God, I am a jealous God. Ayaw niyang meron kang ibang sasambahin. Bakit tayo nagsamba ng ibang mga Diyos-Diyosan? So, alhamdulillah, nakalaya na tayo dyan, Brad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sa atin mga kapatid, kung mayroon man pong mga katanungan o kung mayroon mang kapatid na handang tumanggap ng pananampalatayang Islam, huwag po tayong magdalawang isip. Huwag po tayong magdalawang isip. Hindi po kinakailangan natin na tayo ay aral ng aral, pero nasa labas tayo ng Islam. Pumasok muna tayo sa Islam at tanggapin natin ang pinaka-basic o ang pinakasusi para tayo ay makapasok. Sasabihin po natin sa ating sarili pagkatapos na nilinis natin ang ating mga puso at isipan sa tinatawag na polytheism. Ano ang polytheism? Shirk sa Arabic. Pagtatambal. Huwag tayong magtambal ng ibang Diyos maliban kay Allah. Huwag tayong maniwala sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Huwag tayong maniwala sa mga magic. Huwag tayong maniwala sa mga horoscope. Huwag tayong maniwala sa mga fortune teller. Huwag tayong maniwala sa mga gayuma. Anting-anting. Huwag po tayong maniwala dyan. Kaya kung sino man po sa mga brother natin, inshallah, ang nakahandang tumanggap, mangyari pong pumunta tayo rito sa unahan at sabihin po natin sa ating sarili ang pagtanggap. Wala inshallah. Inshallah po. Mashallah. Punta po kayo rito, brother. Mashallah. So, alhamdulillah, saksihan po natin ang isang kapatid natin na sa awa at gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tatanggapin niya ang pananampalatayang Islam at inshallah hangad natin na maging witness tayo sa kanya ngayon, ngunit ang pinaka-witness ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga malaika na nagtatala ng lahat ng bagay na ating mga iniisip o ginagawa o sinasabi. So, inshallah, brother, sundan mo lamang po kung ano ang sasabihin ko. Ito po ay magiging susi sa pagpasok ninyo sa Islam at pagkatapos niyan ay mag-aaral na tayo ng mga kaukulang gagawin natin. Ano po? Dadandahanin ko po para masundan ninyo. Ito ay sa Arabic. Ano po? Okay. Papaliwanag ko rin pagkatapos kung ano ang ibig sabihin nito. Ano po? Sundan po ninyo ako. Asyhadu Allah ilaha illallah wadahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan Abdullahi wa rasuluh.
wa asyhadu وأشهد anna Isa أن عيسى Abdullahi عبد الله wa rasuluh. ورسوله. Masya Allah. Allahu Akbar. La ilaha illa. Masya Allah, Brad. Masya Allah, Brad. Alhamdulillah. Masya Allah, yung lagi kang matuwid na Muslim, Brad. Ha? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Wow. Welcome natin ang ating bagong kapatid. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Brad. Wallah, alhamdulillah. Masya Allah. Mabruk. Mabruk. Hindi na kami nag-iisa, bro. Hindi ka na sininoy. Hindi ka nag-iisa. Ay, alhamdulillah, Brad. Mabruk. Taga saan ka sa atin, Brad? Nung nga rin kin Pampanga? Kabangkalan. Sorry, Brad. Taga Bicol ako. Yun lang ang alam kong itanong. Alhamdulillah. Congratulations, Brad. Wala na ngayon sigurong sulok sa Buloson. Bihira na siguro ang bayan na walang balik Islam, Brad. Alhamdulillah. Masya Allah. So, sino man sa iba pang mga bisita po natin na mayroong magandang layunin na pumasok sa Islam, inshallah. Mayroon pa po tayong ibang mga bisita dyan. Baka sa mga sister kung meron o kung sino man sa mga kaibigan natin na nakahanda. So, inshallah po, kung meron naman tayong, pwede pa tayo, Brad, mag-ano ng question and answer, inshallah? Pwede pa? Okay, okay. So, kung tayo raw po ay mayroon pang kadagdagan pagtatanong, kahit hindi po dito sa ating napag-usapan sa ngayon, at ito naman ay ituring po natin na kadagdagan sa ating kaalaman. Naway makatulong po ito sa atin sa kadagdagang kaalaman na kailangan natin para sa pakikibaka sa mundong ito. Kailangan po natin na malaman kung ano yung pinanggalingan natin. Kasi tayo po ay nag-aaral para sa Islam, ngunit hindi po pwedeng ipagkait sa atin na pag-aralan natin kung ano yung pinanggalingan natin para hindi po tayo sunod lamang ng sunod. So, inshallah po ay nakatulong yon. Kung may katanungan pa po ang ibang mga kapatid natin, inshallah, baka po may katanungan, kahit hindi po dito sa naging topic natin. Wala pong bayad yung tanong. So, sa ibang brother natin, bro. Sa mga kapatid natin bago, baka may mga dapat pang linawin natin. Sige, itanong po natin. Sa inyo, Brad? Okay. Ano po yon? May palaki sa kinalaman sa topic. Opo. Katulad po ng debate sa non-Kristiyano at non-Muslim. Ito po ba yung ginawa ng Propeta Muhammad sa ibang reliyon? O sa kanyang kapanahunan? Tungkol po sa pakikipagdebate. Okay. Tungkol po sa pakikipagdebate, hindi po iniuutos na makipagdebate tayo. Tayo ay makipagdialog sa tinatawag na pinakamagandang pamamaraan ng may kaalaman. With wisdom. Kung ang pakikipagpalitan natin ng opinyon ay hindi naman nauuwi sa mga magagaspang na pangungusap o kaya ay mga pagtuligsa, maaari pong magamit natin yan. Kung itinuturing po ng iba na hindi naman ginamit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tinatawag na pakikipagtalakayan, kasi pag sinabi pong debate, medyo mabigat na yon. Pakikipagtalakayan lang. Sa panahon po ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may mga pangyayari na gumamit siya ng comparative. Hindi literal na ang ginamit niya ay Biblia. Wala pong Biblia sa kanyang kapanahonan. The first 1,000 years of Christianity, wala pong Arabic translation ng Biblia. At kung magkaroon man,
Hindi pwedeng gamitin ni Prophet Muhammad, peace be upon him. Bakit? Siya ay isang ummi, isang illiterate prophet, hindi marunong bumasa, hindi marunong sumulat. Ganun lang. Okay. Ginamit po ba niya ang comparative? Kung sa kasalukuyan, hindi tayo pumasok sa Islam nang hindi gumamit ng comparative ang ating isip. Paano natin nalaman ang kagandahan ng Islam kung hindi natin kinumpira sa dati nating pananampalataya? Pero hindi tayo nagamit ng Biblia. Pero gumamit tayo ng comparative sa sulok ng ating isip. Sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gumamit ba siya ng comparative? Gumamit po. May mga Hudyo na pumunta sa kanya at inakusahan ng isang lalaki na sinabi nilang nahuli namin siya in a very act na siya ay nangangalunya. Ano ba ang dapat sa kanyang maging parusa? Ano ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ano ba ang sinasabi sa inyong Torah? Torah. So sinabi ng Hudyo, kinuha niya ngayon ang Torah. Yung available na scripture sa kanyang kapanahunan. Bagamat corrupted na yon, mayroon pa rin mga fragment na naiiwan doon at yun ang ginamit ng mga Hudyo. Hindi eksakto nung Torah. Corrupted text na yon. Okay? Sinabi nila na sang-ayon sa ganito ay ito ang magiging kaparusahan sa kanya, ganito, ganon. Sabi ng isang sahaba, alisin mo ang iyong daliri. Tinakpan pala niya yung parusa. Ha? So, nang inalis noong taong nagsasalita, galing sa kanyang Torah, ang kanyang daliri, napatunayan doon na kailangan pala siyang paluin. Anong ginamit niya? Hindi niya sinabi na sang-ayon sa Islam. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang no ang sinasabi sa inyong Torah. May mga kapatid tayo na ang turing sa isang propagator o tagapagpalaganap ng tamang katuruan na nagkakaroon ng bid'ah. Ito pa ilinawin natin. Masasabi nating bid'ah ang isang bagay kung sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mayroong Biblia, ngunit hindi niya ginamit, huwag mong gamitin ngayon. Bid'ah yun. Kung sa panahon niya ay walang Biblia, ngunit sa panahon ngayon ay Biblia, ngunit makakatulong para sa kaliliwanag ng mga pinag-uusapan, gamitin mo. Hindi yan bid'ah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mismong Quran, ang sabi niya, hattu burhanakum in kuntum sadikin. Ipakita ninyo ang inyong mga katibayan kung nagsasabi kayo, kung kayo ay nasa katotohanan. 1,429 years, sinabi ng Allah ang hamon na yan sa mga Hudyo, sa mga paganong Arabo, kung ano ang inyong pinanghahawakan, ilabas ninyo kung kayo ay nasa mga katotohanan. Ano man ang katibayan nila noong unang panahon, 1,429 years ago, kinakailangan ilabas. Yun ang utos ng Allah. Ngayon, at sa darating na 1,429 years ago, yun pa rin ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hattu burhanakum in kuntum sadikin. Kaya hindi tayo maaari na mag-limit sa pagsasabi o paghahalimbawa o paghahambing ng mga available na kasulatan na ginagamit ng mga hindi mananampalataya. Kinakailangan harapin natin sila, tingnan natin kung sila ay may katuwiran sa sinasabi nila sangayon sa kanilang kasulatan. Ano ang kasalukuyang kasulatan? Yung tinatawag natin Biblia nila. Sa sangkakristyanuhan. Kung ang kaharap naman natin ngayon ay mga Buddhist, ang hilalabas naman nilang kasulatan ay sangayon sa katuruan ng Buddha. So kinakailangan harapin natin sila dahil yun ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ipakita ninyo ang inyong katibayan kung kayo ang mga nagsasabi ng katotohanan. Para lamang malaman natin, ma-establish natin, dahil ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, there is no compulsion in religion. La ikraha fi din. Dahil kailanman ang katotohanan ay mangingibabaw sa mga kasinungalingan, kaya hindi kinakailangan ipili. Pero yung paggamit natin ng tinatawag na paghahambing, hindi
Hindi naman kinakailangan mapunta tayo sa debate. Mabigat na yon. Dialogue lang, with wisdom and good preaching. Yun ang gamitin natin. Pag medyo nataas na boses, Brad, medyo maputulan yung litid mo, huwag kang magagalit. Nag-uusap pa lang tayo naman eh. Lalabas na yung litid mo rito, kakalmahin mo siya. Hindi yung ikaw pa ang maunang maggalit. Kung hindi tayo magkasundo, daanan na lang natin sa suntukan. Huwag ganun. Mali yun. Diba? Hindi na good preaching yun, ha? Diba? So ito po, hindi natin sinasaklawan ang karapatan ng bawat isa. Kung ang isang tao, o isang kapatid natin, o hindi kapatid, ayaw niyang gumamit ng mga paghahambing, pabayaan natin siya. Ngunit hindi naman natin, kung ayaw natin sa atin sarili, huwag naman natin pigilan yung taong nagamit dahil may kakayahan naman siya para gamitin niya yon sa ikaliliwanag ng usapin. Hindi pwedeng ang pag-ayaw ng isang tao ay pangkalahatan ng kailangan umayaw tayo lahat. Hindi. Karapatan ng bawat isa yan. So, makakatulong yun katulad ng mga tinalakay natin. Ito po ay isang dagdag kaalaman sa atin nang wala tayong iba mang iniisip kundi makatulong para sa ikanuno o ikaunawa ng mga usapin. Okay na po yun, Brad? Sala ay nasagot ko yun. Sala. Meron pa pong katanungan sa ibang mga brother natin? Sa inyo po dyan, sa mga brother dyan, sa mga bisita natin, o ano? Meron pa po ba? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Unang-una po, nagpapasalamat tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagkakataon na pinagkaloob niya sa atin ngayong gabi. At pangalawa po ay nagpapasalamat din tayo sa ating panauhin si Brother Dawood. Nawa ay hindi po siya magsawa ng pagbisita sa atin. At kayo rin po sa pagdalo nyo dito sa ating tanggapan. Dalangin natin palagi na nawa ay lagi tayong pagsamasamahin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa tamang karunungan at kabutihan na ating papakinabangan hindi lang dito sa mundong ito, maging sa kabilang buhay. At inshallah po ay sa mga susunod na pagkakataon, marami po pong mga paksa na may kinalaman sa katuruan ng Kristyanismo na dapat nating bigyan ng tamang kasagutan o kaya ay pansin, sapagkat tulad ng binanggit niya, marami sa mga kapatid natin na pumapasok sa relihiyon na to, yung dati niyang pinagmulan ay hindi pa rin talaga naliliwanagan o nauunawaang mabuti. So inshallah po sa mga susunod na pagkakataon, kapag ipinahintulot ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo ay buhay pa, maraming mga mahalagang paksa, especially sa mga pangunahing katuruan ng relihiyong Kristyanismo ang ating tatalakayin po, inshallah po. Wala na po itatanong, inshallah ay tatapusin na po natin o dito natin wawakasan yung pagsasama natin ngayong gabi. At maraming salamat po sa inyong pagdalo. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.